Asek, ito nga po, ano ba to? Paano babasahin? DDoS o DDoS attack? Kasi nagbigay po kayo ng babala kamakailan tungkol nga sa isang posibleng cyber attack na parang traffic flood or DDoS attack na mangyayari on November 5. Ano po ba ito? Oo. Yung DDoS attack, yun yung tinatawag natin na denial of service. Ibig sabihin ho nito, DJ Chacha, pag halimbawa ho, sa kahit anong website or kahit anong computer system, hindi natin ito magagamit. Kaya DDoS attack ang tawag natin dito. Oo. So, yung babala naman ho natin based on intelligence reports, based on yung mga namomonitor natin na chatter do sa mga communities. Kasi ang November 5, very significant inadapt yan ng mga hacking community. That baka magkaroon ng mga attacks on government websites and systems para naman ho hindi tayo makapag-deliver ng mga serbisyo na dapat ipahatid natin do sa mga kababayan natin. Oo. Ano nga po ulit inadopt ng mga hackers itong November 5? So like yearly, meron talagang malalaking cyber attacks na nangyayari pagka November 5? Oo, ito yung mga binabantayan. Hindi lang unang Pilipinas, but bang buong mundo. Because ito yung nagsimula to yung kung matatandaan nyo, Manong Ted tsaka Diday Cha, yung yung movie na V. Kung saan si Guy Fawkes, yung November 5, yung 5th of November. Tapos kung makikita nyo yung mga hacking group, nakikita nyo rin yung maskara ni Guy Fawkes, yun din yung ina-adapt nila as yung part ng identity ng mga hackers, yung So this is a global symbol and global day of protest. Yeah. Tapos tayo naman hindi naman natin na binabawalan yan, sinasabi lang natin, do it in a very, very constructive way. Naiintindihan natin may mga pagkukulang pa rin at may mga kahinaan pa rin. Pero 'di ba, ang imbitasyon natin, work with government para palakasin lalo yung institution. Lalo na kung ang gusto niyo talaga mapabuti at mapalakas yung mga sistema natin para mas mapaganda yung serbisyo natin sa mga kababayan natin. Oo. Bago po yung gagawin na paglaban, of course, ng DICT dito sa DDoS attack na ito, sir, yung mga hackers na ito, maging sa Pilipinas, meron tayo nito na gumagawa talaga pagka November 5. And last year, nangyari din po ba ito at paano po yung naging, kumbaga paglaban naman ng DICT dito? Tama. Last year at saka yung mga years prior, may mga pagtatangka. Although mga maliit-liit na mga pagtatangka to at ang talagang pinuputiran nila is yung talagang impactful yung mga defacement ko tinatawag natin na DJ Chan. Yung mga website na yan, ina-alter nila tapos binibigyan nila ng mga banners na naatake namin to. Yun yung mga nangyayari. At saka ang mas binabantayan natin sa private sector. Yes. Yung Online kasi banks. kami sa gobyerno, kailangan namin sabihin sa private sector because of reputational damage, inaasahan namin na baka hindi magsabit itong mga to. And yet, may mga services na kailangan lalo na sa health and banking sector. So, binabantayan din natin sila. Oo. Ano po itong Oplan Cyberdome na ikinakasa na po ng gobyerno bilang panlaban nga po dito? Well, ito namang Oplan Cyberdome na tinatag ng DICT sa panguna ho ni Secretary Henry Aguda at syempre dahil na lang din sa utos ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ito naman yung sistema natin or ito yung safety net natin against external attacks naman yan. Yung mga parang kasi hindi natin maalis na iba or karamihan doon sa mga atake natin nanggagaling sa ibang bansa. So talaga pinapalakas natin yung PDNS natin, yung domain name servers natin, yung protected domain name servers natin para naman whenever yung may mga atake sa ibang bansa, siguro natin na safe yung internet space naman within the Philippines. Oo. Since eto nga pong DDoS na to, parang ang gagawin niya is madadown yung website at apps o di kaya naman babagal ng husto, though wala namang pagkuha ng information. Pero just to make sure na on November 5, marami na po tayong mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng mga online services. Meron ba tayong backup system para hindi ma-disrupt yung mga gagawin na serbisyo ng gobyerno on November 5? Yan yung pinapakiusap natin, DJ Chad, sa iba't ibang mga ehensya ng gobyerno. You have to remember si DICT. Ano lang ho yan hindi siya centralized yung mga systems natin. And it is based on best practices Kasi pag halimbawa naman isang ahensya lang yung nangangalaga ng lahat ng sistema ng gobyerno, madaling atakihin Isa lang atakihin mo So each agency kanya-kanyang pangangalaga, kanya-kanyang procurement system. Pero we coordinate naman ang trabaho ni DICT based on yung mga National Cybersecurity Plan natin. We coordinate with various agencies
paano palakas yung system nila, ano yung mga pagkukulang nila. We even conduct yung mga VAPT testing, yung mga vulnerability assessment and penetration test to test kung malakas ba talaga yung systems nila.